National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Tax Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 8:04 na sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag. Maupay. Yes, good morning, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Good morning, Eastern. Good morning, Eastern Visayas. Adlaw karon nga Huwebes, mga higala. Disyembre 18 tuig 2025. O ganyan ang usab kita sa lain nga edisyon sa ato nga programa na magatod sa mga nag-una nga kalambuan, Maupay nga aga. mga labas nga balita nga nahikay sa tibok puwersa Eastern sa hiniusang puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod, Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog o Philippine Information Agency. Ang programang Good Morning Eastern Visayas. Inyong makauban mga kaigsunan matag Lunes hangtod Biyernes sa oras nga alas 8 ngadto sa alas 9 sa buntag. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod sa ngalan sa itong Station Manager, Sir Dindo Alaras. Ngayon naman sa itong kauban sa Master Control, Kuya Rito Cabales, kini ang inyong alagad sa kahanginan na Aljon Malot. Para sa karon nga adlaw mga higala ato nga makauban alang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, si Ate Pen Pomida. Samtang para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog ato nga makauban, si Ate Charmaine Balveza. Samtang alang sa Philippine Information Agency Southern Leyte, ato nga makauban, Sir Bong Pedalino. Ubani kami ninyo mga higala sa among nga paghatod sa mga kalambuan nining adlaw. Update kita sa ato nga panahon diri sa probinsya sa Southern Leyte, partikular sa lungsod sa Sugod sa Kasamtangan. Wala pa gyud sa hingpit nagpakita si Haring Adlaw. Natabunan ang kahayag niini sa baga-baga nga panganod sa kawanangan. In fact, kagabi hangtod nagbuntag mga kaigsunan, adunay mga pag-uwan nga ato nga nasinati diri sa lungsod sa Sugod. Sanglit ato nga pahinomdom sa tanan nga mga adunay lakaw. Padulong sa Christmas party. Sure, kaliwa ka na karon ang mga Christmas party kay hapit na ang Pasko mga higala. 7 days na lamang, Pasko na gyud. Merry Christmas diha kaninyong tanan. And sako pang gikaingon sa mga adunay lakaw niining adlaw dili malimot sa pagdala sa inyong mga proteksyon, payong, raincoat sa ato nga mga motorista aron aduna gyud kitay panangga kung kalit nga mubunok ang uwan mga higala. And update pa nato gikan sa Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco ato lamang kining ipasabot og una kay adunay naka-schedule karon nga power interruption alas 9 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. Ato kining ipasabot aron makapangandam kay apektado niini ang ato nga mga residente diha sa Santa Cruz padulong na sa Kaga Malitbog 9 AM to 12 noon mga higala karon nga adlaw sanglit sa mga apektado nga panimalay mahimo nga ipang-charge ang inyong mga gadgets, buhaton ang mga nanginahanglan o kuryente prior sa schedule nga brownout.
Alright, sa oras nga alas 8:08 na sa buntag, ato nga paminawon mga higala ang mga pasiuna no nga impormasyon sa ato nga mga kaubanan ining programang Good Morning Eastern Visayas. Ato nga sayran ang update sa panahon, uban pa nga mga kalambuan diha sa mga lugar nga ilang gitutukan. Labot na usab ang peace and order situation and ingon man ang uluhan sa mga kalambuan nga ilang naandam para sa karon nga adlaw. Unaw na to mga kaigsunan na biyahe kita padulong Borongan City. Magatod sa iya nga mga pasiuna nga impormasyon. Mayong buntag and Merry Christmas kanimo Ate Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Ate Pen, good morning. Morning, Eastern Visayas. Yes, good morning. Good morning. Mapay nga aga, thank you, Kuya Aljon Malot. Yes, Merry Christmas. Nga dito nato mga kaugrupo dida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, Southern Leyte. Mapay nga aga. Good morning, Bossing Dindo Alaras. Merry Christmas. Sugad man, Merry Christmas, good morning. Dakan mi Charmaine Perito, maupay nga morning luwat. ASM Jean Vilon and staff, maupay nga aga. Kuya Bong Pedalino, maupay nga aga, Merry Christmas. Excited na luwat kami na patrivia ni Kuya Bong. Kumusta sugad man, good morning. Dakan sa Rian Arinto, ito na ato na regional head. Ito na Philippine Information Agency. Maupay nga aga sa Rian. Siyempre, Ate Pen Pumida ini ato na kinukumusta na ato na mga tigpamati diniha stasyon na DYES sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Borongan. Naabutan namon na signal, maupay nga aga. Merry Christmas sa ato na ngatanan. Pinagito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda nga ato na kabakihang diniha Master Control. Engineer Alcuina Baldonido, amo kompleto kami para naman pag dulig, ito na ato na taramdan na good morning, Evie, para yan ang adlawhan Thursday na, December 18. Oo, wala tuon na daman ito na mga Christmas party, didiha amon dapit, salit diri na mababaluntod pa, ito na Christmas talaga naman. Pati ito na aton mga magkalain-lain nga mga bungto didiha sinirangan Samar, amoy na may datag sa tagsa nga mga pailaw. So didiha amon syudad dito na Borongan, nagraranggat gihapon ito na plaza na Borongan and provincial capital amoin gin pasuga adto na giant Christmas tree kagabi nga ada gihapon para naman kumarawat may da mga parapliton, may da Christmas bazaar dito na Capitol Grounds. Pangimbitar gihapon hito na pamunuan hito na provincial government hangara ni Governor RV Ivardoni. Pwede ka mo bumisita, open abrido ito na provincial Capitol Grounds. Nagraranggat nga nigindadasig ito na kamabaysay ito na ito na Kapitolyo. Sige, bisita ka mo nga di naman Eastern Samar para ito na ito na mga turista in andam kay meda naman kami dito ka flight ito na Philippine Airlines. Monday, Wednesdays nga na Friday. Sugad man ito ibaluwat nga mga bungto adto na kan avid ang sulat may dagihapon na dito naman halawaan maupay naman ito ira pinaka-tunnel nga gin adornohan na maggalain-lain mga Christmas lights. Haros nga tanan ini nga mga bungto amuin talaga naman ito spirit of Christmas amuin ato na ma-feel. Bueno, kabarangay, pagtag panahon na didihamon siya dito na Borongan, mostly cloudy, talagang madalumdum ito na ato na panahon. Usahay tumariti kami didi, salit pagdarahin payong. 27 degrees Celsius, but feels like 32. May dahini tsansa ito na pag-uran na tikang iyana, nga daini ito na kakulop. Diri gudtal nga nagpapakita Mr. Haring Araw sinyales nga magiging madalumdum lakita matarutarite ito na bugos nga adlaw yan ang Huwebes.
Pagtaga kuryente, sige na ato na siling hadto na Facebook page ito ni Isamelco, waray man ato didi nakikitan ng mga sked power interruption. So ato na paglalauman ito na maupay nga dalagan ito na supply no ito na ato na kuryente habugos nga sinirangan na Samar. Sugad man ito na pagtagatubig, waray man daman na paabiso ito na Borongan na Water District. So didihaamon na dapit. Thank you nga dakan na Dr. Felix Afabli ito na pamumuno ito na BWD. Pagtaga komunikasyon na pasiorden so far maupay man daman para ito na ito na mga kabakyang hapag mentinar ito na kamurayawan habugos nga probinsya da mga salamat AFP ngan sugan man na PNP. Speaking of Philippine National Police, ginangaaga magkakamayadahin na turnover nga na blessing ceremony hinabag-o mga patrol cars. Adini Borongan City Police Station ground, Barangay Campisao, Borongan City. Sumalahining pahibaro ito na pamunuan ito na pulis na ato na syudad. May dagihapon na paanunsyo ito isang professional, isang pamilya program. Pinaagi ini ito na ito na Provincial Coordinator, Sir Manny Arago. Kay nagbabantay na ini ato na mga benepisyaryo, mga scholar, ito na provincial government para naman hadto ni ira stipend. Igina papahibaro, atensyon ito na mga estudyante, nga benepisyaryo, scholar, ito isang professional, isang pamilya program. Na mga payroll, nasa ring Sir Manny, na hiton opisina, hiton treasurer para naman hiton cash advance, tikang hiton na bangko. Tungod kay dako ining kantidad, mga duha pa kaadlaw iton clearing period antes ini maigawas. So paglalauman siguro na ini Sir Manny buwas nga adlaw Kapag kaya na very busy ito na treasurer's office para hininga year-end reports ngan closing. Salit diri makakakadto iyo kada tagsa nga lugar para hito na payout. Kasi yan hadto hira Sir Manny napakadto mismo hadto na ira mga bungto. So darahini kinahanglan nga kada usaha iyo in personal nga kumadiha Kapitolyo nga di naman treasurer's office. So dadaniyo ton iyo valid ID para kuhaon na niyo ton iyo allowance para hiton September, October nga November. Wow. So, adi, pwede ka mo bimisita nga the Treasurer's Office ito na Sabado. Abrido iton Sabado, December 20. Iton Domingo, abrigi hapon 21. Pagkalunes sa 22, ngan sugad man Martes. So, adi ito na Treasurer's Office, ground floor, ito na New Capitol Building. Daruda ko gihapon ini, may danahirap paskuhan kay 9,000 pesos ini. O kay peray ni ka bulan from September, October nga November. Tag 3,000 man ini kada bulan. Thank you. Kanangan kundiri niyo makukuha ito niyo allowance sa nasabi nga petsa. Uy, forfeited man ini, Kuya Manny. Sige nga dakamuhan ato na ginanunsyo nga mga petsa. Waino ka barangay, oras nga 17 minutos na, nakalabay alas 8. Mapay nga agaanay nga dakan na Franza Navarrete probe. Adi na ka barangay adto na mga laray uluhan na dagko nga mga sumat estihanon nahikay hadto na DYES news team. A giant Christmas tree formal nga ginpasiga Eastern Samar Capitol Grounds. Appropriation Ordinance para hadto na gratuity pay, CNA wages honorarium o iba pa nga mga benepisyo ginaprobaran na konsehohan na Borongan City LGU. Buntis Congress blood donation activity, malampuson nga gindumara habungtuhan na San Policarpo. Samtang Dar Eastern Samar, ginpakasugad ton abilidad na Barangay Agrarian Reform Committee kon BARC, pagsolbar ini han mga delito hadto na tunak.
Awi ni Kuya Bong Aljon nga na Charmaine kabarangay adto na mga notisya kanay mga detalye ato na ilalatag dinilaha ato na taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ati Pen para sa mga pasyo ng impormasyon. And again sa mga kausapa, good morning and Merry Christmas diha kanimo and ingon man sa ato nga mga kaubanan diha sa DYES Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Philippine Standard Time, alas 8:18 na sa buntag nining puntuha. Ato nga paminawon ang line pa nato nga sister station mga higala. Maghatod usab sa nga pasyo ng impormasyon live gikan diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog, maupay nga aga and Merry Christmas Ati Charmaine Balvez. Good morning, Eastern Visayas. Ati Charmaine, good morning. Yes, good morning, Kuya Aljon Malot, and Merry Christmas sa iyo nga tanan dida sa Radyo Pilipinas sugod sa pagpangunan ni SM Dindo Alaras ngan sugad man si mga kaupo dida sa Master Control. Good morning and good morning liwas sa aton sister station dida sa Radyo Pilipinas Borongan, pinagikan atipan pumida, and Merry Christmas sa mga kaupo dida sa Master Control ngan sa bugos nga pwersa sa RP Borongan sa pagpangunan ni SM Ruth Rivera Abunda. And Merry Christmas sa naton igkasi PCO Sir Bong Pilino tikang naman sa PIA Southern Leyte sa pagpanguna ni Regional Head Rian Arento. Ngan dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog sa ngaran sa naton acting station Manager Hinaro Navalon, ako ang iyong makakaupod Charmaine Perito Balvas, ngan kaupod naton sa Master Control, si Engineer Joven Cardenas, ngan aton mga work immersion students tikang sa Calbayog City National High School. Okay, so siyahan nga update dinhi sa Calbayog. Update anay isang kamutangan sa panahon, so kami dinhi mostly sunny. Nagpapakita si Mr. Sun sa temperatura namon sa 27 degrees Celsius, heat index sa 28 degrees Celsius. Pinakahamubo nga temperatura sa 24 degrees, pinakahitaas sa 29 degrees. Update naman sa pagtagatubig, Calbayog Water Company Incorporated. So kagabi, usa kagabi tikang December 17, Wednesday, kutob kanina, alas 6 ang aga ng kamayada pala maintenance activity. Kundi apektado ang entire service area san Calbayog Water, kundi naka-eksperyensya san kawara san abid san tubig ang mga konsumidores. Magpapadayon paghihapon ining scheduled maintenance sa masunod ng mga adlaw. So tikang Sabado, December 20, alas 6 ang gabi, kutob alas 6 ang aga, pagka December 21, Domingo nga adlaw. Susundan pagka December 22, Lunas nga adlaw, san alas 6 ang gabi. Magpakutob ini alas 6 ang aga, san December 23. Ngan sunod is December 27, sa masunod nga Sabado nga adlaw, pagka alas 6 ang gabi, kutob alas 6 ang aga, san December 28, Domingo nga adlaw. So ginpapahinumdum ang mga konsumidores apektado ang entire service coverage area sanglit magtiro kita sa tubig naka-experience kita sa kawara or kaluya talaga san abid. Ngan usa pang update sa pagtaga kuryente naman sa Samalco 1. Okay, so nagpalusad pala sa Power Rate Advisory. So yan na bulan Disyembre at depend Kuya Aljon Serbong. May da kami didiguti ay nga paghataas san taripa san kuryente. Ada sa 0.4499 centavo per kilowatt hour. So ginpapahibaro nga ang primera nga hinungdan san paghataas mao ang hataas nga generation charge kumpara sa naglabay nga bulan nga umabot sa 0.5865 per kilowatt hour. Nagdugang liwat sini ang paghataas ang mas taas nga foreign exchange rate nga nakaapekto sa presyo san fuel nga gingamit sa pag-produce san kuryente. Okay, usap pa
nga anunsyo tikang sa Samal ko uno kundi may ada notisya sa scheduled power interruption yan na ini maabot Sabado, December 20. So tikang 6 a.m. to 6 p.m. so 12 oras nga pagkaparong san kuryente apektado ang Feeder 1 sakop ang Kapookan Old Road City proper Kutob Happy Valley para hindi paghatag lugar san pagbalyo san power circuit breaker. So again, apektado an kita dinhi sa City proper Kutob Happy Valley Barangay sugad man sa Kapookan Old Road. So alain pag-charge sa naton mga electronic devices para kitain may magamit niya na nga Sabado. So tungod sini aton iga-isolate liwat ang linya sa Feeder 3 pakadto sa Palanaskara substation nga diin mapaparong ang kuryente sulod sa 30 minutos sa masunod nga oras. So, tikang 6 a.m. to 7 a.m., may 30 minutes nga pagkaparong apektado ang Feeder 3. Sakop ang Barangay Matobato, Ipa o Gadgaran, Pagbalikan, Kakaransan, Diversion Road, Bernates Compound, ng Sitio, Tigbi. May 30 minutos nga power interruption sa kulop para naman sa normalization process. So, around 5 p.m. to 6 p.m., ini nga pagkaparong apektado ang Feeder 3 gihapon. Sa pang update din gihapon sa Calbayog kundiin padayon nga ginbubuhat ang Calbayog Christmas Trade Fair mabibilngan sa Super Metro Calbayog. So may kita dinhi ang magkaduro-dilain nga mga value-added food products o iba pa nga mga pan-souvenirs tikang sa mga entrepreneurs sa First District San Calbayog. So may kita talaga natin din ang talento, creativity sa mga Calbayog noon. So sa tanan nga mga mambibisita sugad man sa mga igkasi Calbayog noon aton suportahan and aton mga lokal nga mga entrepreneurs. Kilalalundat naton kung ano ba ang mga produkto nga may ada kita. So ala na inagat ka mo nga magbisita sa Super Metro Calbayog sa Gabasla para sining ginbubuhat nga Calbayog Christmas Trade Fair. Ngayon, usa pa nga update, padaan gihapon ang bangketo sa Pasko, kundi featured liwatan magkaduro-dilain nga mga producers ng agri-entrepreneurs. So, dito ni mabibilngan sa Nihaga Park dinhi sa Calbayog. Sumapay talaga nga inisyatibo sa lokal nga gobyerno, pinaagi sa City Agriculture Office, para talagang mapaharani sa publiko ini nga di kalidad, presko, abot kaya nga mga produkto. Kasi adaliwat yan na mabibilngan adton mga farm producers nga regular inisara nga nagbabaligya sa kada Huwebes nga adlaw sa scheduled sa tabuan sa bungto dinhi sa Calbayog. So syempre damo liwat may bilngan dito nga mga value added food products ng mga pan-barbecue. Nakapalitlat kami dito. So, perfect ini kasi tanan ini sa mga mambibisita sa mga mamaralit sa tanan nga magpakadto sa Nihaga Park aadaliwat an bag-o kasi nga koi pond nga gin-unveil. So maihan na talaga nga may sin mini waterfalls sa city proper nga gin-improve ini sa syudad nagkamay ada sin koi pond sa ubos. So pahinumdum gihapon sa nga tanan nga magpakadto sa Nihaga Park nga an pagmentenar san kalimpyuhan ngan pagsigurado nga buhi ini nga mga alaga ang koi fish in usa nga shared responsibility san nga tanan so diri naton labugan sin basura, diri naton pariguan dida sa waterfalls sa koi pond aton igmentenar an kalimpyuhan san lugar diri la sa Nihaga Park kundi sa bugos nga Calbayog sa tanan nga mga lugar. And para naman sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, Barangay Population Workers Year-End Assessment manilampuson nga gindumara sa Calbayog City. 5 nga MSMEs nagperma MOA kaupod ang DOST Ilarong sa setup program ng livelihood kits gindistribuer sa mga negosyante sa Catbalogan. Ini ato nagdetalye sa second part sa natong programa, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, damo nga salamat Ati Charmaine Balvez para sa mga pasyo ng impormasyon. Again, good morning and Merry Christmas no sa ato nga mga kaubanan diha sa DYOG Calbayog. Philippine Standard Time alas 8:28 na sa buntag nining puntuha. Ato nga paminahon ang pasyo na usab nga impormasyon sa ato nga kaubanan sa Philippine Information Agency, and of course no matag Huwebes atong atangan ang iyang trivia no nga ipadangat ining ato nga programa. Majong buntag and Merry Christmas kanimo Sir Bong Pedalino. Good morning, Eastern Visayas. Sir Bong, good morning. Maayong buntag sa priya kanimo Sir Aljon Malot. Ingon man sa atong mga kapisiyaw kauban sa buhat diha sa Sibianan sa DYSL Sugod. Maadong Pasko. Di nakapugnan Pasko na gyud no? Karong Yes. sunod Huwebes. Walang priho naman ang Huwebes nga 18 o Huwebes nga 25. Mo-onboard pa tayo ng 25. Depende. Depende di mga hubog. Ingon man may buntag sab diha sa DYES Burungan ni Ma'am Pen Pumida. O sa Morning, atong mga good morning, kauban sa Merry Christmas. buhat, mga ka-PCO, diha nga dapita sa maong sabihan, malipadong Pasko kaninjo, o literally, malipadong naman doon, kinadawat naman nato mga madyon, apit na gali maohrot o pamangajad. Ingon man, madong buntag sab diha sa DYOJ Calbayog sa atong mga kauban sa buhat diha, ka-PCO, ni Ma'am Charmaine P. Valdez. Ay buntag ni mo diha ma'am ug sa atong mga kaigsunan ning lapita. By the way, madong buntag sab no sa atong mga kaigsunan nga nagpaminaw ining mga katloa sa radyo man o sa online. So atong paminaw nga malipadon jud tinuray ang atong Pasko 2025 bisan pa sa mga gihambi nato nga mga kabilinggan ating mga ginagmayng mga problema pero na mangyaboy kasulbaran ang tanan. Dire sa dakbayan sa Maasin, Sir Aljon, Ma'am Pen, Ma'am Charmaine, ang panahon nagsamaluna. Magpasabot, init, madag-umon. Di takasabot, no? Kalit naman sa bundag ang taliksik, taon-taon mo, init na sa. So, hinana ka mabalhinon, ang panahon din dapitan, ang kinahanglan yun, mag-amping ta, magdagit ta, o pandong, kung naatay ang lakon. Naagit tayo ang lakon, kaya mamalit matag mga para exchanging gift. Diri sa dakbayan sa Masin po, nakapasiga na ang mga suga sa plaza. Anindot na kayo. Gihimo ang ceremonial lights on pagka-Biyernes. Anang bunukar mas uwan pagkahapon, may gani kay pagkagabi sa dayo ng sugod sa seremonyas, niundang baya sa mga uwan. O guwa na gano'n uwan. So, muna ang sitwasyon dire. Kunya, kanong adlaw sa biyahe na ipahigayon nga info drive sa PhilHealth. Og nasa may Christmas party karong hapon sa atong mga kaubanan sa media dining Dapita. So mo nang mananghid ko nga ni kumanan og news mo pull out ko sayo kay madto pata sa atong kalihukan sa PhilHealth. Kalabot sa atong kahimtang sa suga, sa giingon na ni Sir Aljon kaniya taga Malitbog na naka-schedule karon nga pagkapalong diha sa Barangay Santa Cruz paingon ngadto sa Kaaga. Ang hinungdan ini kay itap nila ang three-phase line. Isa no sa lab tawag na i-level up from secondary ngadto sa three-phase para sa LGU Malitbog o sa Barangay Sabang man nila pagahimo. Dali ra masab ni iman magdugay. Samtang sa kahimtang nato sa Hapsel Kalinaw murag namingaw uriron ang kininihang pagpanakop may sunod sa atong pagsugod na gyud sa Misa de Gallo o simbang gabi ang tawag sa uban. Kalabot ni ana ikatulong gabi na ron sa Misa de Gallo na ay pahinumdom pahimangno ng atong kapulisan safety tips para sa simbang gabi. Kung mula ka manimba siguradoon gyud nga naka-off ang mga suga sa balay, mga Christmas lights bago umalis ng bahay. Siguradoon nakalak ang pinto. Usay mga common sense man no, pero kini common sense usahay di naman common. Ang mga bintana siguradoon gyud maayo. O mag-alert ko sa papuntang simbahan, mag-alert ko no. Mapanatiling alisto habang nagsisimba. Oy, kita may no sa itong pagkampo o magsigit ang alisto. Pero mamana ilang sulti. Bantayang maigi ang mga dalang gamit. Tumawag agad sa kinaukulan kung sakaling mabiktima ng anumang krimen. Hinoon din sa dakbayan sa Masin, sa katedral, ato nakita na ang may presensya sa atong kapulisan. O pulis o bang mga dapit po.
Okay, sa di pa na ito yata, nagpinugtong na itong kalambuan karong kalawa ato maning gisaad last week, Santa Claus. Kay ba mo? Dili tambok ang original gyud nga Santa Claus, dili pareha karon nga well-rounded ang iyang lawas, lingin, pula-pulang aping. Layo ra kayo ang original nga Santa Claus, taas, yagpis, slender o niwang. Obispo siya. Siya ang obispo sa Myra, sa Turkey, Mediterranean coastal town sa Turkey. Nasod sa Turkey karon nga ani Dimre na, dili na Myra. So Saint Nicholas, Bishop of Myra. Nagpabilin nga principal saint kini si Saint Nicholas sa Eastern Christian Church. Ngano ba ang gikan sa pagkaniwang nahimon mang tambok? Nagsugod ni sa 1863 og nagdrawing ra hinungdan. Umikan kay si Thomas Nast kining cartoonist nga ilado kayo sa Amerika, nagdrawing og Santa Claus nga dakog tiyan, dakong tao, tambok, bungoton, tanan na lamang ato makit-an karon. Nagsugod na sa 1863 drawing ra na tanan ni Thomas Nast. Unya Santa, laki man siya nganong Santa man, Santo Claus unta. Kana gumikan kay di man makahiluwas ang mga Amerikano kay sa Dutch nga Santa Claus. Mo nang dugay na otro ang paghiluwas imbes kay Santa Claus. So, mo na Santa nga lalaki si Santa Claus. Oh, maay na lang natin ang tikuhan nga no? Gamayng trivia. Okay, sa atong kalabuan nga ipagigambit karong buntaga, sarap atong kudigo. DTI nagpasiyog na og tigom alang sa pagpalambo sa industriya sa lubi og sa kakao ning lalawigan sa Southern Leyte. Kaya mo itangan sa atong mga sugen tigpaminaw ato na idalit sa pagbalik na ning Huwebison nga edisyon sa Tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang kayong salamat Sir Bong para sa imong mga pasyo ng impormasyon, and of course no sa manindot nga trivia haom gyud sa ato nga kalihukan or obserbasyon nining buwan sa Disyembre no ang pagsaulog sa Kapaskuhan. Alright mga higala, og para usab sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod para sa karong adlaw nga Huwebes, Disyembre 18 tuig 2025. Kapinsay Sinta Kamidalya nahakot sa Hinunangan District sa gipahigayong Ayed 4 Pacific Meet 2025. Juana sa lungsod sa San Juan, Southern Leyte, top 6 sa Occupational Therapist Licensure Examination. Kalampusan niini giila sa pampublikong tunghaan. Grupo sa mga kababayinan nakadawat og kagamitan gikan sa probinsyal nga panggamhanan sa Southern Leyte. O earthquake drill gipahigayon sa usa ka tunghaan sa Buntok, Southern Leyte. Mga higala ka ang inyong atangan uban sa mga balita nga nahikay sa Radyo Pilipinas sa Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog ug PIA Southern Leyte. Kay sa among nga pagbalik among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita. Dini lamang gihapon sa programa nga Good morning, Eastern Visayas. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa mula bansa, sa kagat ng lamok ay madalas ating naririnig maiiwasan natin ang kung mga terminong 4S ay ating magnitude sasagawa at intense. at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source.
Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na i-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 8:39 sa buntag. Paran gihapon kamo mga suking tigpaminaw nga nagpaminaw nining ato nga programa. Ang programa nga Good Morning Eastern Visayas hatod kaninyo sa iniusang para sa Radyo Pilipinas Sugod, Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog ug Philippine Information Agency. Dili na kita maglangan mga higala ato na nga paminawon ang detalye sa mga balita na ato nga nahikay nining adlaw nga Huwebes, Disyembre 18 tuig 2025. Atong balikan si Ate Pen Pumida gikan sa DYOG Radyo Pilipinas Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat, Aljon Malot. Bueno, kabarangay, hapag papadayon, dinaadton aton siyahan nga notisya na hikayhan na DYS News Team. Giant Christmas tree, formal nga ginapasiga Eastern Samar Capitol Grounds. Ang detalye, diyan aton report. Radyo Pilipinas Report. Formal nga ginpasiga ang Giant Christmas Tree ha Provincial Capitol Grounds ha Borongan City December 17 nga ginpangunahan ni Governor Ralph Vincent R.V. Ivardoni. Ining aktibidad nagmarkahan opisyal nga pagselebrar han Pasko ha probinsya. Ang Christmas tree lighting ceremony nga may tema nga underwater in kabahin han seryehan mga aktibidad han Christmas in the Capital 2025. Kadungan liwat hini ang formal nga pag-abrihan Christmas Bazaar nga nagbabaligyahin magkalain-lain nga lokal nga produkto ngan pagkaon nga pwede pagpilian han publiko. Haiya mensahe ginpahayag ni Governor Ivardoni nga importante haiya nga may ada lugar ang mga pamilya nga pwede magbanding ngan mag-enjoy ha panahon han Pasko. Ginpahayag liwat niya nga iniansyahan nga tuig nga ginpatigayon ang Christmas Bazaar ha Kapitolyo ngan ginalauman nga mas mapapahusay pa ini ha masunod nga mga tuig. Tumong han aktibidad nga makabulig ang mga lokal nga concessioners ngan small businesses agud magkamay-ada hinduga nga income. Sumalapahan gobernador nga an underwater theme han Christmas tree inasa nga inspirasyon tikang nga potensyal han Eastern Samar como world-class diving destination. Labi na ha Borongan City nga ginlalauman nga makakainganyar hinmasdamo nga investors ha masunod nga mga tuig. Samtang gintagan hindoon naman ni Provincial Tourism Officer Neil Pinarok ang importansya han marine habitat han Eastern Samar. Sumalaha iya may ada kahanga-hanga nga underwater landscapes ang probinsya nga ka-level han mga kilala nga diving spots habugos nga kalibutan upod ang mga talagsahon nga organismo nga pandagat nga diri makikita ha iba nga lugar. Dugang pa niya ang direkta nga pag-atubang han mga baybayon han Eastern Samar ha kadagatan han Pasipiko amo ang nagdudugang hinkalipayan ngan curiosity
technology ha diving experience sa probinsya. Iginpahayag liwat nga ha 19 nga presenters ang Eastern Samar ang nakakabuot hin ikatulo nga pwesto. Ngan ginlalauman nga maimbitaran han United Nations a good idepensan proposal para ha turismo ngan marine conservation. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. 5 nga MSMEs nagperma Memorandum of Agreement kaupod ang DOST Summer ilarom san setup program. Pamatian tan detalye, matikang sa akon report. Yes, report. Nagperma ang Department of Science and Technology Region 8, Samar Provincial Science and Technology Office sa Memoranda of Agreement kaupod ang 5 nga micro, small and medium enterprises MSME sa Samar ilarom sa Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP. Sa nasabi nga MOA, mag-aalutaga ang DOST san masobra 4.2 milyones pesos nga technological assistance para sa mga napili nga negosyo. Sakop san suporta ang pag-upgrade sa mga ekipahe, technical consultancy, training, packaging ug labeling, pati digital systems para mapahataas ang produksyon ug kapasidad nga makipagkompetensya sa merkado. Pinaagi san setup katuyuanan san DOST nga pakusgon ang operasyon san MSMEs ug himuon mas marigon ug epesyente ang lokal nga negosyo. Base sa ahensya, importante nga investment ang siyensya ug teknolohiya para sa pag-uswag sa ekonomiya san Samar, dinabina sa atubangan san mga hagit sa panginabuhian. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing bahin diri sa lalawigan sa Southern Leyte, gipasugdahan sa Department of Trade and Industry DTI Provincial Office ang pagpahigayon sa Coconut Stakeholders Meeting pagka Lunes o Martes karong semana. Dito kini gihimo sa Puting Reef Resort, lungsod sa Macloon. Ang maong kalihukan nga nahimo pinaagi sa Rapid Growth Project naghisgot usab unsa na ang labing ulahing kalambuan sa coconut cacao industry roadmap sa probinsya. Formal nga gibuksan ang duha ka adlaw nga gimbuhaton ni Attorney Fidelis Abinion, DTI UIC Provincial Director, o gisundan sa mensahe kon message of support ni Rolando Bacoy. Sakop ni siya sa Junta Provincial, kinsa mao ang chairperson sa Committee on Agriculture sa atong sangguniang panlalawigan. Gitambungan ang maong panagtapok sa mga personahe gikan sa mga ahensya nga mao'y tigpatuman sa mga programa alang sa mga mag-uma sa lubi o sa kakao. Kini gipangunahan sa Philippine Coconut Authority kung PCA o guban pang mga national line agencies, mga agriculture officers, gikan sa nalaing mga LGUs, ingon man mga representante gikan sa pribadong sektor. Lakip na ang Philippine Chamber of Commerce Southern Leyte, mga MSMEs, medium medium, small and MSMEs, micro, small and medium enterprises, o pipila ka mga farmer organizations. Matag hingtong lang ahensya isigtaho unsa na ilang nahimo o nahuman alang sa pag-uswag sa tagsa nila ka programa nga may kalabutan sa kakao o sa lubi. Ang naasoing panagtapok nagsilbing mahinungdanon nga laka para mas malig-on pa ang koordinasyon sa mga ahensyang hingtungdan. Mahisubay sa linya ang mga paningkamot o musangpot sa lahutay nga kalambuan sa lubi o kakao. Sumala pa kini sa pamahayag sa buhatan sa DTI diha sa ilang social media page. Og nining puntuha, Sir Aljon, Ma'am Pen, Ma'am Charmaine, sa kunang gipanangit ganiya, taguti nga mo pull out kung sayo, kay mo ato pata sa info drive sa PhilHealth. Busa, sanga na lang sa atong regional head, Rian Arento. Kini si Bong Bidalino, ikan diri sa PIA Southern Leyte
alang sa Good Morning Eastern Visayas. Madong buntag. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Sir Bong gikan sa PIA Southern Leyte. Samtang para sa naguna nga balita gikan sa Radyo Pilipinas sugod Juana sa lungsod sa San Juan, Southern Leyte. Top 6 sa Occupational Therapist Licensure Examination. Kalampusan na ini gila sa pampublikong tunghaan. Para sa kompletong detalye, anang report ni Ms. Ria Mikate. Radyo Pilipinas Report. Formal nga gila sa San Juan National High School sa lungsod sa San Juan, Southern Leyte ang kalampusan sa ilang alumna nga si Miss Dale Ashley Quizon. Kinihuman makapwesto isip top 6 sa Occupational Therapist Licensure Examination. Sumala sa pampublikong tunghaan ang maong kalampusan. Usa kadakong karbo dili lamang alang sa iyang pamilya ug mga magtutudo kun dili usab sa tibok komunidad sa San Juan National High School ug sa lungsod sa San Juan. Gingon sa tunghaan nga ang kalampusan ni Ms. Quizon magsilbing inspirasyon sa mga estudyante sa pagpadayon sa ilang edukasyon ug sa pagpaningkamot sa pagkabuot sa ilang damgo. Pinagini ni napamuntud-an nga ang kalidad nga edukasyon ug suporta sa pampublikong tunghaan makahimo og mga profesional nga makapahigpason sa ilang komunidad. Balita gikan sa lungsod sa San Juan para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mo report, Ms. Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas. Samtang appropriation ordinance para iniha gratuity pay, CNA wages, honorarium, ug iba pa nga benepisyo ginaprobaran hana konseho hana Borongan City LGU. Ang detalye adi aton pamatian ng report ni Ati Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Nagdumaran sa Sangguniang Panglungsod ang Syudadan Borongan ng ikatulong special session nga pinangunahan ni Acting City Vice Mayor SP Member Maria Rosendasa ang gimbuhat SP Sessional ng Syudadan Merkoles, Disyembre 17. Ini nga special session upadan ginaprobaran ng konseho ang diging proponer nga appropriation ordinance nga nagkakantidad din sobra 20 milyones de pesos agud mapunduhan ang collective negotiation agreement CNA base Department of Budget and Management DBM Budget Circular Number 2025-2 pitsado Nobyembre 19, 2025 nga nag-uutorisar og nagahanayan mga pagsurundan hit paghahatag hinsin incentive nga dihit mga kawaning gobyerno ug ang appropriation ordinance nga nagaalokar in sobra 7 milyones de pesos nga parang gratuity pay and job orders nga base liwat hit Administrative Order Number 39 Series of 2025 nga nag-autorisar paghahatag hini nga benepisyo nga debt service ug job order workers ang gobyerno para tuig 2025. Ginaprubaran liwatan ni proponer nga appropriation ordinance nga nagkakantidad din haros 16 milyones de pesos agud mapunduhan ang payment of wages sa ilaraman executive services nga nagkakantidad din sobra 9 milyones de pesos ang monthly honorarium with barangay senior citizen president nga nagkakantidad din 800,000 pesos, payment and wages sa environment and sanitary services nga nagkakantidad din sobra 3 milyones de pesos, payment and wages and security services kantidad din sobra 200,000 pesos, payment and wages and dispatching services kantidad din sobra 700,000 pesos, ng payment para ang teachers honorarium kantidad in 1.5 milyones de pesos. Ginaprobaran pa ni proponer nga ordinansa nga nagkakantidad din sobra 12 milyones de pesos agud liwat nga punduhan ang payment and wages and security services kantidad din sobra 2 milyones de pesos, payment and wages sa traffic services kantidad din 350,000 pesos ug ang provision hit monthly allowance sa mga estudyante nga benepisyaryo direct ayuda program kantidad din 10 milyones de pesos. Ngan ginaprobaran pa ang kadugangan nga appropriation ordinances sagud mapunduhan ang obligasyon pinansyal ang lokal nga pamunuan nga dahan mga kawani ug gimpapatuman hini nga mga programa. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat Ati Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Barangay Population Workers Year-End Assessment Manilampuson nga gindumara sa Calbayog City. Pamatian tan detalye matikang Kansuzat Pratensyo. Radyo Pilipinas Report.
Manilampuson nga gindumara kakulop Disyembre 17, 2025 ang Year-End Assessment 2025 sa mga barangay population workers sa Calbayog City sa Calbayog Convention Center. Naghatag inihigayon para maripaso ang mga nahimo sa bugos nga tuig, maparigon ang koordinasyon sa tagsa-tagsa nga barangay ngan masubay ang mga prioridad para sa masunod nga tuig. Durante sa assessment, ginistoryahan ang mga programa nga serbisyo nga patuman sa larang san populasyon, kalibsog san pamilya ngan iba pa nga community-based initiatives. Gintutukan liwat ang mga issue ug concern nga ginatubang san mga workers ngan ang mga pamaagi para mapaupay pa ang pagserbisyo sa kada barangay. Tumambong gihapon ang lokal nga pamunuan upod si Mayor Raymond Uy nga nagpahayag san pagpasalamat sa padayon nga dedikasyon san barangay population workers ngan san era papel sa pag-abot san mga programa ngadto sa komunidad. Nagpapakita ang higayon san padayon nga paningkamot san syudad nga mapadayon ang kusog ngan koordinasyon agud masiguro ang epesyente nga serbisyo para sa kada pamilya nga kalbayognon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzette Pratencio. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang pa nga balita, grupo sa mga kababayinan nakadawatog kagamitan gikan sa probinsyal nga panggamhanan sa Southern Leyte ang detalye hatod ni Dalia Orit Atwil. Radyo Pilipinas Report. Isip kabahin sa padayon nga programa sa probinsya sa pagpaligon sa papel sa kababahinan sa komunidad ug ilang panginabuhian, malampusong gipahigayon ang paghatag og mga kagamitan isip tabang sa mga miyembro sa nagkadayang women's organization sa Southern Leyte. Hatol sa kalihukan, aktibong niapil ang mga kababahinan nga naghiusa aron modawat sa maong nga tabang nga gitumong sa pagsuporta sa ilang mga proyekto, organisasyon ug panginahanglan sa tagsa-tagsa ka pamilya. Nitambong sa kalihukan si Southern Leyte Vice Governor Rosa Emilia Mercado kinsa nanguna sa pagpangapod-apod sa mga materyales. Ang assistance naglangkob sa nagkadaiyang capital materials nga magamit sa ilang panginabuhian ug community-based initiatives. Mato ni Vice Governor Mercado, pinagi sa suporta sa probinsyal nga kagamhanan, gilauman ang maong tabang makatabang sa pagpalambo sa kapasidad sa mga kababahinan, paghatag og dugang nga kita ug pagpaligon sa ilang papel isip haligi sa pamilya ug komunidad. Ang mga inisyatiba o sa kapagpamatuod sa commitment sa probinsya sa women empowerment nga nagtinguha og mas ligon, mas independente ug mas aktibong kababayinan nga makatampo sa kalambuan sa tibuok lalawigan. Balita gikan sa probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Dalia Orit Atwil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mo report, Dalia Orit Atwil. Good morning, Eastern Visayas. May dapakita 5 minutos pagsamba galas sa 9 samtang Buntis Congress blood donation activity balangpuson nga gindumara habungtuhan sa San Policarpo. Ang detalye adi aton pambatian ng report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas Report. Malangpuson nga nagbuhat Buntis Congress ng blood donation activity ang lokal nga pamunuan Bungton San Policarpo, ipinaagan Municipal Rural Health Unit hadtong Disyembre 16. Ana sabing aktibidad din gintambungan mga burod, local officials ug iba pang mga miyembro han komunidad. Ngan mga health personnel hapanuy nga igduso iton maternal health ngan pagaghat han pagdonar dugo nga makakabulig makasalbarhin kinabuhi. Gintagan don han aktibidad ng mga diskusyon kasumpayhan na topiko first 1,000 days of life nga nagahatag doon ito ng importansya ng saktong nutrisyon, pag-atawan panlawas, ngan parental support gikan ha pagburod nga dahil ito ni kaduha nga kaadlawan hito sa bata. Dugang pa na RHU San Poli nagahatag mga kaangay nga paternal ngan primary healthcare services. Ginsiguron hapsay nga pagdumaran Buntis Congress ngan blood donation activity. Dira ang Buntis Congress iging padangatan mga komprehensibo nga maternal health services sugad han masunod. Orientasyon han first 1,000 days of life, pagkuha hina vital signs, HIV testing and urine analysis, ngan distribusyon hana
NP Buntis Kids. Blood donation activity gimbuhat ang masunod, screening and blood donors, health education, laboratory testing ipinaagihan na PHO blood team ng distribusyon hin food packs para mga blood donors ipinaagi naman han LGU. Daka naman ang pasasalamat han LGU nga mga nagkontribuerhan na kalangpusan ng aktibidad. Ngan sugad man nga mga tao nga voluntaryo nga nagdonar hindugo di nagpapakita inihito ni spirit of volunteerism ngan tinuod nga pagkakaurusahan komunidad. Impormasyon na hikay pinaagihan LGU San Policarpo. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat Dayan, samtang kadugangan nga notisya dar Eastern Samar, ginapakusog ang abilidad na Barangay Agrarian Reform Committee pagsulbarhan mga delito hatuna. Ang detalye adian report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Italian Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program kon ERBDSP malangpuson nga nagpatuman ang Department of Agrarian Reform Provincial Office kon DARPO dinhi Eastern Samar hinusang nga aktibidad para ang Barangay Agrarian Reform Committee o BARC Reactivation and Strengthening para haton mga opisyal tika nga derodelain nga barangay han Borongan City. Tuyuhan training nga mapadako ang kahibaro mahitungod aton mga programahan DAR, klaruhon aton mga burohaton ngan responsibilidad aton mga miyembrohan BARC ngan mahatagan hirahin abilidad ha mediation ngan conflict resolution. Agud mapadagmit nga masolusyonan aton mga away hatuna halibel han komunidad. Gintagan hindoon han sesyon ang kamahinungdanon han barangay-based mediation como primary approach sa pagresolbar aton mga away hatuna kay iniin makakaiba na pagdepende han formal nga proseso ha korte, makakatipid ha oras ngan gasto ngan igduduso adton hilom nga pagbilingin solusyon habot nga han mga apektado nga partido. Ini nga inisyatiba ay nagpaparigon han saad ang Department of Agrarian Reform nga tagan hingahom adton mga lokal nga namumuno isulong adton may ada respeto nga solusyon ha mga isyu ha agraryo ngan maparigon ang suportahan komunidad para han implementasyon han agrarian reform. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat, Daisy Bilizar. Medyo kinakapos na kita yung oras. Antisita mag-lisensya. Ato na i-acknowledge sira Julian Burita, good morning. Christine May Apura, Al Francis Alido, Merly Hicomo, Jen Golmatikungan, Franz Navarrete Pro. Ang aran ni Ate Ruth Rivera Bunda, sugad man na naton naging kabakyang di Master Control. Engineer Alquina Baldonido, News Contributors Daisy Bilizar, Ate Sok Caberia, nga na Dayan Camplon, Ate Pen Pumida ini. Nangingimbitar para buwas, di nila aton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Sa aton oras, punto alas 9 san aga, bueno ati Pen, Sir Kuya Aljon Serbong, din hinaliwat nagtatapos ang partisipasyon sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Nakaupad natin sa Master Control si Engineer Joven Cardenas ng aton mga work immersion students tikang sa Kalbayog City National High School. Damadot nga salamat sa naton tagkontribuar balita Suzat Pretensyo aton OJTs from City High, Yu Frank Bolaño, Llorens Acoba, and Raymark de Alagdon, ngan sangara naman sa aton acting station manager Hinaro Navalon. Ako ang iyong nakaupod Charmaine Perito Balves. Damang salamat, Merry Christmas, and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ate Pen Pumida from DYES Radyo Pilipinas Borongan, Ate Charmaine Pirito, DYOG Kalbayog, and of course Sir Bong Pedalino from PIA Southern Leyte. Daghang salamat usab sa tanan nga mga nagsubaybay maparadyo man or sa atong Facebook and YouTube channel. Sa ngalan sa mga station managers sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, Sir Dindo Alaras, ingon man sa atong nakauban sa Master Control, Kuya Rito Cabales, kini ang inyong alagad sa kahanginan na Aljon Malot. Mga higala, 7 days na lamang, Pasko na. Sa makausa pa, daghang salamat sa inyong pagpaminaw o mayong buntag, Southern Leyte. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.